Tahimik na naghahanap buhay ang isang rider na breadwinner ng pamilya nang maging target siya ng fake booking modus ng isang grupo. Dahil sa engkwentro, nalagay sa panganib ang buhay ng biktima. Ito na nga kaya ang kanyang huling sakay. Masayahin, maalalahanin at mapagbigay na kapatid. Emosyonal na inilarawan ni Rona ang kanyang anak na si Jason. Mabait naman po siya, ma'am. Maano yun, ma'am, masayahin, mangitiin po yun. Pero nagchat-chat yan, Nay, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang man ako, Nay. Hayaan mo pag Nay, uwi ka na lang, huwag ka nang magtrabaho, Nay, para makapahinga ka. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, sinisikap daw ni Jason na makapagtrabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Ang kapatid niya, nung time na yun nagbiyahe siya, pinadala niya yun, ma'am, ng allowance. Bukod sa pagtatrabaho sa isang mall bilang promodizer, pinasok na rin ni Jason ang pagiging transport rider na nagkakatid ng mga pasahero para may dagdag kita. Pinagmamalaki niya sa akin, nakakuha nga silang motor na isa bago. Ayun, Nay, nakakuha na ako ng motor, Nay, magbabiyahe na ako, Nay. Sabi niya, makakaipon na ako. Pero ang masayang balita ni Jason, huling pag-uusap na pala nilang mag-iina. Boss, tulong! Boss! Tulong to! Boss! Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nakausap ng resibo ang live-in partner ni Jason na si Rosel. March 10 po kasi, ma'am, nag-usap pa kami nung nag-remind kasi ako ng extra niya kinabukasan. Oo daw, pupunta daw siya diretso sa warehouse namin. Kinabukasan po, pinalo up ko siya, kinontak ko siya. March 11 ng umaga, hindi na raw sumasagot si Jason. Dito na kinutuban si Rosel na may masama nang nangyari sa kanyang partner. Mga 6 pa lang nag-chat na po ako sa kanya. Hindi na po siya makontak, hindi po siya online, hindi po siya nagre-reply sa text, hindi po siya natatawagan sa number. Pero mga around 7 p.m. po, habang pauwi po ako sa bahay, bigla pong tumawag yung kapatid ko. Yun po yung pagkasabi ng kapatid ko na wala na nga daw si kuya niya Dave. Hindi ko muna inisip na talagang wala na. Kumbaga parang may nangyari lang sa kanya pero buhay pa siya. Nang makarating sa police station sa Taguig City, dito na napag-alamang na biktima di umano si Jason ng fake booking modus. Batay sa nakalap nating datos mula sa ride-hailing apps, karaniwang pamamaraan nila yung paggawa ng account nila. Tapos iba yung taong sasakay. Tapos pagbaba nila sa drop-off point, gagawin nga na itong suspect na dalawa na natira. Doon nila isasakatuparan yung pagnanakaw. Sa mga resibong nakalap bandang alas 3 ng madaling araw ng March 11, 2026, tinanggap ni Jason ang isang booking na may pick-up point sa Barangay Kalawaan sa Pasig at drop-off point sa Barangay Kalsada Tipa sa Taguig. 3:40 ng umaga, sa CCTV footage mula sa barangay na may sakop sa drop-off point, makikita ang pagtakbo ng isang lalaking nakaitim at isa pang lalaking nakaputi, mga suspect sa fake booking modus. Sa mga sumunod na kuha ng CCTV, pumwesto na ang dalawa sa isang sulok. Dito ang drop-off point ng kasabwat umano nilang pasahero ni Jason. Maya-maya pa, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo. Ito na si Jason, sakay ang kanyang pasahero. Nang makalagpas sa mga kanto na hagip ng CCTV footage, dito na pinaniniwala ang sinimulan ng grupo ang pag-atake kay Jason. Ilang minuto lamang ang lumipas, makikita ng tumatakbo si Jason at hinahabol pa ng lalaking nakaputi. Pero ilang saglit lamang, lumabas ang isang residente na may hawak na flashlight. Dahilan para lubayanan ng grupo si Jason. Ito na ang mga huling sandali na nahagip ng mga kamera mga suspect. Sa giling ng pamilya, binalikan namin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Nagbaka sakali ang ina ni Jason na makakuha pa ng ibang anggulo ng mga CCTV footage noong gabing iyon. Ang narinig po nila, may humihingi ng tulong dito. Pero hindi naman po kagad na ilabas kasi akala nila po kasi mga nag-aaway lang na dito na lasing. So sir, masabi mo na alam talaga nila yung lugar na walang CCTV kaya dahil... Opo. Kasi kung ano po yan, kung alam nilang may CCTV rin kami at yung paganon, hindi po nila magagawa yun. Baka pinakabante pa po yan doon. Nakausap din ng resibo ang mga residente na huling nakakita kay Jason. Sumilip ako sa butas ng bahay ko. Ang ingay, akala ko nakatambay dito. Nandun sa may bahay, no,
may kanto ng bahay na. Nung araw po. Yung gabi na yan, madaling araw. Itinuro din niya sa amin ang nakita niyang miyembro ng grupo noong gabing iyon. Yung bata na yan, hindi ko nakakausap. Suplado po yan, pag bumababa yan dito, nagdire-diretso lang palabas. Yun. Siya rin ang nakita ko na yan, nung gabi, dumaan. Ano pong ginagawa niya? Nakasuot mask, itim. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo, lumutang ang isa pang CCTV footage mula sa ibang mga bahay na nadaanan ni Jason. Ang kawawang biktima, nakahawak na sa kanyang dibdib, nangihina at humihingi ng tulong. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Sa susunod na kuha, makikitang napaupo na lamang si Jason dahil sa iniindang sakit at halos 1 oras lang ang lumipas, binawian na siya ng buhay. Nahanap ng resibo ang residenteng nagmagandang loob na i-report ang insidente sa barangay. Sabi ko sa asawa ko kasi nag-asikaso kami ng mag-ano ng lugaw, pupunta muna ako ng barangay para mapuntahan ko siya dyan. Dito inabot yung biktima nung napaupo na siya na ano. Akala nga ng mga tao, lasing. Di alam ng mga tao na sinaksak. Ayon sa investigasyon, nagtamo si Jason ng isang malalim na saksak sa dibdib. Ninakaw din ng grupo ang kanyang cellphone. 3 yung taong gumanap dito sa kasong ito. Una, yung minor na siya nag-booking. Pangalawa, yung nagsumakay sa rider. Tsaka yung pangatlo, yung sumaksak mismo sa biktima. Doon nga, naninakaw yung cellphone ng biktima. Balak sana lang nilang karnapin yung motor. Kaso nanlabang nga yung biktima kaya pinatay nila. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli agad ng Taguig Police ang 2 suspect. Kinilala ang isa na si Jonard Cadag at ang isang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, 15 taong gulang. Nakapagsampa na kami ng kaso dito sa 3 tao. Isang robbery with homicide. Yung 2 suspect na nahuli, inaharap namin sa piskalya ng Taguig City Prosecutor's Office. Ito kasi wala kasing karampatang piyansa ito. Ang penalty nito, reclusion perpetuo kung habang buhay na pagkakulong. Nang mabalitaan ang pagkakadakip sa 2 sa mga suspect, nakiusap ang ina ni Jason sa mga otoridad na makaharap si Cadag. Ito yung nanay nga. Sinaksak mo, kuya. Anong motibo mo, kuya? Bakit sinaksak yung anak mo? Hindi ka naawa, kuya? May kapatid ka? Walang kalaban-laban yung anak ko. Bakit mo pinatay? Kuya, maawa ka. Sino pagkasama mo? Sabihin yung totoo sa kanila. Maawa ka naman. Yung anak ko nagipagkita sa akin, kuya. Nakita ko mismo. Hindi kayo naawa sa anak ko. Pinatay niyo, kuya. Kaya sa akin po lahat Hindi kayo na konsensya. Alam mo ba, kuya, 2 linggo hindi ako makakain sa nangyari sa anak ko, kuya. Malayo ako. Ang sakit talaga, kuya, na wala namang kasalanan yung anak ko. Bakit nyo pinatay? Sana ninakawan nyo na lang, kuya. Hindi nyo pinatay yung anak ko. Ako po nalagay sa langanin. Sabi ko sa anak ko, hanggat hindi ako titigil, hanggat di mahuli yung lahat ko. Yun po pinangako ko sa kanya, hindi ako titigil. Patuloy na pinaghahanap ng Taguig Police ang pangatlong suspect, ang pasaherong nag-book kay Jason noong gabi ng insidente. Habang yung isa hindi pa napapangalanan, hindi pa rin tumitigil yung Taguig Police upang mabigyan ng identification yung tao para mapailan din siya ng kaukulang kaso. Paalala naman ng Taguig City Police sa mga rider at pasahero, maging mapanuri at alerto. Sa lahat ng riders na araw-araw na bumabiyahe para sa kanilang pamilya, lalo na sa gabi, huwag magatubiling kanselahin ang mga booking. Kung alam nyong hindi kayo ligtas sa drop-off point, lalo na at gabi. At panatiling laging alerto. At kung may kainahinala na, tumawag na kaagad sa police para mabigyan kayo ng seguridad, proteksyon. Ang menor de edad na si Renz na naka-shelter sa Bahay Pag-asa ng Taguig City Social Welfare Office, hindi pinakintulutang humarap sa amin. Isang warang anak at kapatid si Jason. Laking pasasalamat daw ng kanyang bunsong kapatid dahil isa raw ang kuya niya sa mga nagtaguyod para makapagtapos siya ng pag-aaral. Nito lamang June 2, nakapagtapos na ng senior high school ang kapatid ni Jason na si Princess. Hello, Kuya Dave. Ito yung kaunanahang tinawag kitang kuya. Ito na,
Gagraduate na ako. Masaya ako kasi malapit ko nang maabot ang mga pangarap natin. Ang mga alaalang hindi ko makakalimutan ay tuwing birthday ko. Lagi mo akong binabate, pero bago iyon, aasarin mo muna ako. Nakakalungkot lang isipin na hindi ko na muling maririnig o mababasa ang mga pagbating iyon mula sa'yo. Salamat sa mga taon na nakasama ka namin. Hanggang sa alaala na lang, hindi ka namin makakalimutan at mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel